Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagsamba ay para sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagrespeto at patuloy na pagrespeto sa ating ginagalang na mahal na pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeida, at sa pag-aalala rin po sa mga iniwang pangangaral ng ating beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. At bumabate rin po ako sa mga beloved Almeida children po, sa inyo pong lahat, mga beloved prayer warriors, beloved pong mga ginagamit po ng mahal na Panginoon, sa mga kapatiran, baguhan man at datihan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, Lord. Nakilala ko po ang mahal na Panginoon year 1985 po sa dako ng Central Park. Nakilala ko mahal na Panginoon dati-rati, meron din po akong mga taglay na karamdaman. Meron po akong sakit sa puso. Pag umatake po, bigla po akong nawawala ng malay. Meron po akong acute bronchitis nung bata pa ako noon. At meron akong insomnia na talagang nagpahirap sa akin ng maraming taon. Hindi po ako makatulog. Pero nang tinanggap ko po ang mahal na Panginoon sa pamamagitan ng bautismo sa tubig, ako po ay pinagaling ng mahal na Panginoon sa pangunguna at panalangin ng ating mahal na pastor. At hindi lang po yan, ako rin po ay binago ng mahal na Panginoon sa mga pag-uugali ko. Dati-rati po, mahilig po ako magmura. Hindi nyo rin po ako makikita sa ganitong kasuutan. Hindi po ganito ang buhok ko noon. Mahilig po ako magpagupit yung panglalaking gupit. Mahilig din po ako magsuot ng pantalon, mga sleeveless. Pero talagang napakabait po ng mahal na Panginoon dahil ako po ay binihisan niya ng tamang pananamit. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon. Sa loob ng 40 years na po na paglilingkod ko sa mahal na Panginoon, marami pong himala ang ginawa sa aming buhay. Binigyan ako ng mahal na Panginoon ng 5 anak. Alam niyo po, yung panganay ko, yung baby pa lang siya, every month po yan nilalagnat. Minsan po, tumitirik yung mata pag tumaas sa po yung lagnat. Convulsion po kaagad. Pero alam niyo po, dahil sa gawaing ito, natuto po kaming magtiwala sa mahal na Panginoon. Yung mga anak ko na yan, hindi na po nakaranas yan ng pag nakakasakit, dinadala po sa ospital. Sa pamamagitan po ng panalangin, pinapagaling po sila ng mahal na Panginoon. Yes, alam niyo po mga kapatid, meron po akong anak, yung bunso ko, nung time na yon 2 months old pa lang po siya noon. Ako po ay bumababa ng footbridge. 6 na steps pa po yan nang ako'y natapilok. Alam niyo po, nalaglag po kaming dalawa. Nabitawan ko po yung anak ko. Pero alam niyo po, napakaliit ng batang yan kasi laki lang po siya ng box, ng sapatos nung ipinakanak ko yan. Pero alam niyo po, 2 months old po siya. Napagsak ko po yan sa simento. Nung nakita ko po siya, kulay ubi po yung kanyang bibig. Wala pong kadugo-dugo. Talagang napakabait po ng mahal na Panginoon. Naalala ko po ang mahal na pastor pag sinabi sa oras ng kagipitan, tumawag kayo. Alam niyo po, tumawag ka sa mahal na Panginoon. Nag-rebuke po ako. Sumigaw po ako ng 3 beses na hallelujah. Alam niyo po, habang sumisigaw ako, bigla po siyang umiyak. Hallelujah. Purihin po ang mahal na Panginoon. Napakabait po ng mahal na Panginoon sa gawaing ito. At hindi lang po yan, yung anak ko na yan na bunso ko. Marami pong himala ang ginawa ng mahal na Panginoon sa kanya. Nagkaroon po siya ng pagdurugo. Mula nung 10 years old, iniha po siya. Maaga po siya nagkaroon ng monthly period. Nung time na yun, nag-aaral po siya. Hindi ko naman po alam. Uso po noon ang bakuna na dingbak siya. Pero hindi ko po alam na nagpatusok po pala siya nung bakuna na yan. Wala akong kaalam-alam. Dahil hindi naman po nagpaalam sa akin. Nagulat na lang po ako nung meron po siya ibinigay na record. 4 na beses po siya tinusukan. Hallelujah. Nung time na yun, hindi ko po alam na bakit nagkakaroon ng iba na po yung dating ng monthly period niya.
Nagtataka ako sa kanya, bakit wala pa po 1 buwan, dumarating na naman po yung pagdurugo niya, nagkaroon siya ng monthly period, pero napakatagal, minsan meron 8 araw sa 1 buwan, minsan ayan na, wala pa 1 buwan, may sumusunod na naman. Nagugulat ako noon at syempre bilang nanay po, nagkaroon ako ng pangamba sa kanya dahil sa daming nilalabas na dugo, namutla po siya, talagang putlang-putla na, lalo na nung nagkaroon siya ng pagdurugo, 4 na buwan yan. Tuloy-tuloy po yan. Talagang nakita ko po yung anak ko, wala nang dugo yung tainga niya. Mga palad niya, mga paa niya, puting-puti na. Hindi na po siya makatayo dahil sa baba ng hemoglobin niya. Yung hemoglobin niya is 60 na lang. Alam niyo po, talagang napakabait po ng mahal na Panginoon. Nung dinala ko po siya sa gawaing ito, siya po ay ipinanalangin ng isa po sa beloved children, hallelujah. Alam niyo po ng time na yun, napakabait po ng mahal na Panginoon dahil unti-unti na po siyang pinagaling. Purihin po ang mahal na Panginoon. Ngayon, normal na po yung kanyang monthly period at ibinalik na po ng mahal na Panginoon yung kanyang kalakasan. Ngayon, 19 years old na po siya, pinagpala na siya ng mahal na Panginoon na malusog na pangangatawan. Ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dito rin sa gawaing ito. Pasalamat ko po sa mahal na Panginoon kasi dati po yung beloved husband ko po, isa pong crane operator, telescopic po yung ginagamit niya. Nung time na yun, nagbubuhat po yung crane niya ng 4 na bakal, kung tawagin po ay beam. Mahaba po yun, mabigat. Alam niyo po, nung binubuhat na ng crane yung bakal na yan, naputol po yung kable. 3 peraso na bagsak sa lupa. Yung 1 peraso pumasok sa loob ng crane. Alam niyo po talagang, kung kayo po talaga mawitnessan yung time na yun sa akala ng makasama niya, patay na yung beloved husband ko kasi nung time na yun, nung pagkabagsak ng bakal, nasabay po yung brown out. Gabi na po yun. Hindi na nila makita. Akala nila yung beloved husband ko, talagang tuluyan nang namatay kasi sa laki ng bakal na pumasok sa loob niya. Wasak yung salamin ng harapan ng crane. Talagang hindi kayo maniniwala. Talagang kung hindi lang talaga sa mahal na Panginoon, talagang patay po talaga sa kalagayan. Dahil yung bakal na yan, pagpulusok dito po tumama sa dibdib niya hanggang binti. Alam niyo po talagang nung time na yon, nung na-receive ko po yung tawag galing sa opisina, dinala nila yung beloved husband ko sa orthopedic. Nung time na yon, galing po ako sa overnight. Wala akong tulog, pero alam niyo po, pumunta ako sa orthopedic, pero habang nasa taxi ako, nagpray-pray po ako sa mahal na Panginoon na wala pong mangyaring masama sa beloved husband ko. Pero alam niyo po, talagang napakabait po ng mahal na Panginoon. Dahil yung beloved husband ko, talagang nung dumating ako sa orthopedic, inaasikaso na siya. Nakita ko talaga yung binti niya, puro dugo. Malaki ang sugat sa pero ang pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon, yung buto niya sa binti niya, hindi po na-damage. Kaya ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Ibig sabihin, nung doon siya sa orthopedic, 3 araw po siya doon. Pagkatapos dinala siya sa hospital ng SS para mabayaran siya. Alam niyo po, sabi ng SS, yung asawa mo, hindi yan makakalakad, siguro buwan ang bibilangin. Pero alam niyo po, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Wala pa pong 1 buwan, pinalakad na po siya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ko ang mahal na Panginoon dahil sa gawaing ito, napakabait po ng mahal na Panginoon sa amin. Yung isa ko pong anak, yung pangalawa ko, nakaranas nung unang bata pa siya, na dengue po siya. Alam mo ba, 9 days na siyang nilalagnat, walang baba. Hindi na bumababa yung lagnat niya, hindi na siya kumakain. Tapos sumasakit na yung tiyan niya. Pero alam niyo po kasi sa mga anak ko, alam nila na pag may nararamdaman, lumapit lang po sa ipanalangin lang po at sa magpalayan sa lamo. Nung time na yun, hindi siya makakain, pero nung dinala ko po siya sa gawain, nagpalihans po siya. Alam niyo po, pag uwi sa bahay, humingi na po siya ng pagkain. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Dahil dito sa gawaing ito, talagang napakabait po ng mahal na Panginoon. Sa dami-daming himala, sa dami-daming pagpapala, sa dami-daming pagbabalik,
pagbabago sa aming mga buhay. Ako'y nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil dito sa gawaing ito na napakahirap man ang buhay namin noon, pero nang matuto kaming magtapat sa mahal na Panginoon, nung maliliit pa yung anak ko, hindi ko alam kung mapapag-aral ko nga sila dahil sa hirap ng buhay, wala kaming maaasahan, pero alam niyo po, wala pong imposible sa mahal na Panginoon. Right, glory to Natuto God. po kaming magbigay. Alam mo, 5 yung anak ko, pinagpala ako dahil sa 5 kong anak, yung 4 po, nakapagtapos na po sila ng pag-aaral, 1 na lang po. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil sa mga pagpapalang yan, sa panalangin ng ating mga beloved parents in the Lord. At pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon dahil minsan ako nakakaramdam na rin ng sa aking physical ng pangangatawan. Nung mga itong nakaraang buwan po, nararamdaman ko po na palaging masakit ang ulo ko. Sinisikmuraan ako, pero sabi ko, mahal na Panginoon, wala naman pong imposible sa iyo. Ako'y nagtitiwala sa iyo kung papaano mo kami binago, papaano mo kami pinagaling maging ang aking mga anak. Sabi ko, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ano man ang nararamdaman ko, pagagalingin mo rin ako. Kaya ako'y nagpupuri sa mahal na Panginoon dahil unti-unti niya akong pinagagaling. Ngayon, hindi ko na po nararamdaman yung sakit ng ulo ko. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil dinagdagan na naman po niya ako ng 1 taon. Nung kahapon po, kaarawan ko po, taglay ko po ang kalakasan, pagbabago, yung kagalingan na nararamdaman ko. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin ko po, mahal, patuloy mo ang bigyan ng kalakasan. Panghawakan na manatili po akong nasa iyo, mahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng papuri, pasasalamat para sa iyo, mahal na Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you. Praise